Formal lang pinade-deport ng Timor-Leste si Arnolfo Teves matapos maaresto. Git pa ng gobyerno ng Timor-Leste, walang legal na basehan para manatili sa naturang bansa ang dating kongresista. Ang tanong ngayon ay kung maibabalik na ba agad-agad sa Pilipinas si Teves. At para sa detalye, nasa frontline ng balitang yan, live si Camille Samonte. Camille, himayin mo pa nga sa amin itong pahayag ng gobyerno ng Timor-Leste. Bokmean, kinumpirma na nga ng gobyerno ng Timor-Leste na ipade-deport nila si dating Congressman Arnolfo Teves matapos siyang arestuhin. Naniniwala ang Timor-Leste na makakaapekto sa seguridad ng kanilang bansa ang pananatili ni Teves doon na nakaharap sa patong-patong na kaso sa Pilipinas na miyembro ng ASEAN. Dahil dito, maaaring masira nito ang bilateral relations ng dalawang bansa at implikasyon nito sa internal security. Ipade-deport na raw nila si Teves dahil wala siyang valid visa at kanselado na ang kanyang Philippine passport. Agad daw na ipatutupad ang desisyon na ito ng Ministry of Interior. Sinabi rin ng gobyerno ng Timor-Leste na kaakibat ng kanilang pagnanais na maging miyembro ng ASEAN ang pagbibigay diin sa responsibilidad na makipagtulungan sa pagtataguyod ng hustisya, legalidad at stability sa rehiyon. Bokmean, kasunod nga niyan ay may dokumento na ibinigay ang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio sa miyembro ng media kaugnay nga ng inihain nilang petition for habeas corpus. Anya, napagbigyan ng Timor-Leste Court of Appeals ang kanilang petisyon at tinanong din natin ng Department of Justice ukol dyan, pero wala raw silang way para ma-confirm nga kung granted nga ba talaga itong habeas corpus dahil binabase lamang daw nila ang kanilang desisyon at aksyon base doon sa opisyal na impormasyon at komunikasyon na ibinibigay ng gobyerno ng Timor-Leste sa Pilipinas. Bokmean. Okay. Bok, I'm just trying to recall yung nangyari kay Teves. If I recall correctly, in 2024, he attempted but failed to get political asylum from Timor-Leste. So medyo matagal-tagal na siya nandyan. Bakit ngayon lang nila, I don't know if you know the answer, pero bakit ngayon lang nila biglang dinampot at Sinuko. biglang pinapa-deport after so long, more than a year? Bok, naku, tumagal talaga kasi kung matatandaan ninyo, nitong June 2024, actually nag-grant na yung extradition request ng Pilipinas. Pero nag-apela diyan ang kampo ni Teves at hanggang sa nagpabalik-balik yung apela on both sides from Department of Justice hanggang sa ito na nga nitong 2025 nitong March nagulat yung Department of Justice na biglang binaligtad ng Korte ng Timor-Leste yung kanilang desisyon at hindi na nga pinagbigyan yung extradition request. After that, kung pagkakatanda ko ay naghain pa ulit ng apela at ang motion ang Department of Justice dyan pero wala pa silang binibigay na sagot o desisyon ukol dyan. Kaya ngayon, ito nga yung hinihintay ngayon ng Department of Justice, yung formal communication and confirmation from the government of Timor-Leste kung eto na nga, ano ba yung naging basihan talaga sa pag-aresto kay Teves. Bokmean? Camille, dedetalye lang ako kasi since papadeport na nga si Teves, posible na ba siyang mauwi anumang oras sa bansa? Hindi ba makakaapekto dito kung totoo nga na nag-grant ng korte yung kanilang habeas corpus na petition? Yan nga, may anang hindi pa rin masagot ng Department of Justice dahil nga naghihintay sila kung paano yung transfer of custody. No? Because normally kung deportation ang mangyayari dyan, usually ang gobyerno ng Pilipinas dapat ang gagastos nga dyan para masundo si Teves at maibalik dito. Pero dahil meron ngang petition for habeas corpus ang kampo ni Teves at ang iginigiit nga ng kanyang abogado ay nag-grant ito at sinasabi kasi ni Attorney Topacio 48 hours na hindi allowed na i-move or i-transfer si Teves dahil nga nag-grant itong petition. Ngayon, magiging challenge yan Mean, dahil itong deportation ay executive decision habang ito namang habeas corpus na nag-grant sa kanya ay from the Court of Appeal. So judicial yan. So yan yung medyo magiging legal challenge on the side of Department of Justice kung
yun nga, paano yung magiging proseso at so yan ang patuloy na babantayan natin at imino-monitor pa rin daw ng Department of Justice. Bok Mean. So Camille, tama no, no details yet kung kailan siya maibabalik ng bansa. From your end, wala pa kayo nakuha ang ganyang impormasyon? Yes, Mean, wala pa talagang exact details kung ano yung mangyayari. But for Department of Justice, ang lagi lang nilang sinasabi is prepared sila when it happens. So, pero hindi pa nila specify nga kung gagamit ba ng chartered plane or what. But as to the details kung today, anytime ba yan or tomorrow morning, wala pa tayong confirmation dyan, Mean. Okay, maraming salamat sa iyo, Camille Samonte. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.